ginagawa ng tao ngayon, ang tao ay patungo doon sa patuloy sa paggawa ng kasalanan, kasamaan. At ang Diyos ay susugo ng Diyos ang kanyang anak na si walang iba kundi si Jesus Christ para magsilbing ilaw, liwanag sa atin lahat. Dahil ang tao ay lahat ay nasa kadiliman. Ibig sabihin na nasa kadiliman, nabubuhay sa kasamaan at kasalanan. Kita ninyo, mga kabataan ngayon, hindi lang kabataan, wala naman pinipili ang kasalanan, kay kabataan, kay sa patagulang, ay nabubuhay sa kasalanan. Naintindihan po ninyo. At sasabi rito, ay tingnan natin sa Mateo chapter 5, verse 14. Walang iba kundi si Jesus Christ. At ang Panginoong Jesus ay nagsalita sa atin, nagpapaalala, nagsasalita sa atin. Okay? Kasi kailangan ng tao ang ilaw, kailangan ng tao liwanag. Bakit? Kasi bakit kailangan ng tao ang liwanag at ang ilaw? Kasi lahat ng tao ay nabubuhay sa kasalanan, sa kadiliman. Gagawa ang Diyos ng paraan para ang lahat ng tao ay maalis o may alis sa kasalanan. Kaya ang dilim ay naglalarawan ng kasalanan. Nagre-represent ang dilim ng kasalanan. At lagi sa kadiliman nagaganap ang kasamaan. At kailangan ng bawat tao ang liwanag. At ang Diyos mismo nagsasalita sa atin na kayong, sino sinasabihan dito na kayong liwanag? Ako. So, ibig sabihin kayo na nagkaroon ng liwanag, dati kayo nasa dilim, ngayon ay naliwanagan na kayo at ang ilaw na ito, ang liwanag na ito ay nasa atin ngayon. At kaya nga sabi dito, walang naglalagay ng ilawan sa ilalim ng, walang nagsisindi, walang tao nagsisindi ng ilaw pagkatapos inilalagay ito sa ilalim ng banga. Ibig sabihin, hindi talaga ganap na nagliliwanag, itinatago. Ang ilaw, ang liwanag ay laging nilalagay sa ibabaw. Dapat nangingibabaw ang liwanag. Ang liwanag ay hindi dapat itinatago. Ibig sabihin nito, nagpapakita lang ito na kung tayo nagsisilbing liwanag, hindi natin dapat kinakahiya ang Diyos. Tama ba? Ang sabi ng Bible, ang sino man magmakahiya sa akin sa harapan ng maraming tao ay akin ay kahiya. Ito ay naglalarawan nito na sa ilaw. Kasi may ilaw ka na, pero nilalagay mo sa ilalim ng banga. Ibig sabihin, natatakot ka, nahihiya ka. Ang ilaw, kaya yun ay niligay para magsilbing liwanag, magtanglaw. Para yung lahat na nasa kadiliman ay maliwanagan. Tama ba? At sino yung magbibigay ng liwanag? Ikaw na dating nasa kadiliman, tingnan niyo po ha, ikaw na dating nasa kadiliman, nabubuhay sa kasalanan ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay naligtas, ikaw ay nasa liwanag, at ikaw ay tinanglawan ng liwanag. At kaya nga sabi nga niya po rito, ay dapat natatanglawan natin lahat. Okay, sino dapat? Nagliliwanag si Jeniel sa kanilang tahanan. Tama ba? Si Lady Ann. Si Ira sana, tsaka si Laika, Aika, dapat kayo nagliliwanag. Si Alvin, si Cedric, si Lawrence. Dapat nagliliwanag kayo. Sabi doon, bakit? Nasa liwanag ka na eh. Kaya nga sabi nito sa verse 16, dapat natin paliwanagin ang ilaw. Tama ba? Sikapin natin yung ilaw na nasa atin, na walang iba kundi si Jesus Christ. Sikapin natin. Ano ibig sabihin ng sikapin? Sabi rito, sikap. Ganyan din naman. Dapat ipaliwanagin ng ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. Okay.
So, kung ang ilaw na nasa iyo, tama ba? O, gayon din naman, dapat ninyo paliwanagin ang inyong ilaw. O, dapat paliwanagin ang ilaw ng bawat isa. Hindi yung aandap-andap na. Yung parang mapupundi na. Okay? So, sabi nito, sa harap ng mga tao, upang makilala nila yung mabubuting gawa at papupurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ay, isipin ninyo, papupurihan tayo ng ating Ama nasa langit. Okay? Kaya ang maraming tao ang patungo doon sa kasamaan. Bumubuhay. Pero ang dapat nating paniwalaan, yung liwanag na nasa iyo, papagliwanagin mo upang makita ang mabubuting gawa na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay. Naintindihan natin. Tingnan niyo po. Tingnan natin sa bakit natin kailangan papagliwanagin ito? Tingnan natin sa Matthew chapter 10 verse 7. Tama ba? Nakarunungan. Payag ka ba na mapapahamak sa impyerno ang iyong pamilya? Payag ka ba niya? Payag ba kayo may kailan? Ikaw ay ka. Lady Ann. So anong dapat natin? Leomar, Lawrence, Alvin. So yung ibang hindi ko nasabi ang pangalan, so anong gagawin natin? So ikaw nasa liwanag. Hindi ito isang biro-birong sabihin niyo, ay nakakatakot pala sinasabi ni Pastor. Hindi. Nakakatakot ito kapag hindi natin ginawa at nilakaran. Dahil totoo, ang sinabi ng salita ng Diyos, na nagtuturo, nagpapaalala, nagbibigay babala sa ating lahat ng tao. Napapunta sa akin. Gusto niyo makita? Para sa mga tingnan natin sa pahayag para makita niyo pag hindi natin ginawa liwanag na ito. Pahayag 21. Dulo, anong alin? Kuha ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, paano natin sila alisin doon? Yung mga takot, mamamatay tao, tingnan nyo ha, mga nakikiapid, mga makukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung malinaw dito. At sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawan ng nagliliyab na apoy at sopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Itatapon ang mga taong ganito. Luwag at tatapon. At kung tayo takot din, tingnan nyo po ha. Tingnan nyo. Baka iko'y makabilang sa itatapon. Yun ang nakakatakot. Bakit? Dahil baka hindi mo pa napapaniwalaan na ikaw paliligtas na sabi ng ingano. So tayo, na nasa liwanag, dapat pinamumuhay natin ito, ginagawa natin ito, nilalakaran natin ito dapat. Hindi tayo dapat nagsasawalang kibo na parang lilipos lang ang araw na walang nangyayari. Lilipos ang araw na walang nagbabago sa buhay natin. Lilipas sa mga panahon, na kanino ba ang buhay? Na kay Jesus sa kanyang buhay. At ang buhay ang siyang ilaw. Tingnan niyo, kung nasa iyong ilaw, meron kang buhay, galing kanino? Kay Jesus. Malinaw yan. Na ang buhay ang siyang ilaw. At kung ikaw ay may ilaw, meron kang katiyakan at sigurado na ang buhay ng Diyos ay nasa iyo. Tama ba? Wala tayo dapat sinasayang na oras panahon para yung liwanag sa atin ay patuloy na magliwanag sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Ay sinugo ng Diyos yung one para magpatotoo tungkol sa ilaw. Hindi siyang ang ilaw si Kristo, pero siya din ang lawan ni Jesus Christ. Now, tingnan niyo ha, tulad sinabi ko kanina, hindi natin alam ang buhay ng tao. Ngayon,
Kung hindi tayo patuloy na gagawa kikilos, anong gagawin natin? Kung hindi tayo gagawa kikilos, hindi natin papapagliwanagin ang ilaw na nasa atin. Naintindihan niyo? Pero paano kung hindi niyo papagliwanagin? Di ba sabi nasa ni Alvin, di ba? Kasi sabi niya ay ang lumalabas ng Panginoon sa sinungaling sa kanyang sinasabi. Kahit sa panahon natin ito, marami hindi naniniwala. Pero ang Diyos hanggang ngayon, hindi tumitigil. Kaya ang Diyos hindi tumitigil, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapamak. At hanggang ngayon, ang Diyos ay nagpapakilala. At kaya tayo hindi tumitigil dahil para mabawasan ang papasok sa apoy ng impyerno. At hindi makabilang ang iyong pamilya. Pero mo sa 49 na yun, na mapapapasok sa kaharian ng Diyos, ang daming maliligtas. Sa pamamagitan ng mga katulad ninyo na nagpapatotoo tungkol sa ilaw. Yung ilaw na nasa inyo. Gamitin natin, magpatuto tayo tungkol doon sa ginawa ng Panginoong San tanong, may ginawa ba Diyos sa inyo? Amen. Sagot kayo. Amen. Nanay ko lahat po, pamilya ko pupunta sa langit. Amen. O, matutuwa sila diyan. O, nandito na. Isipin ninyo, dalawang kapatid mo na nandito. Si Leomar at si Lawrence. Ligtas na sila. Ay, yung tatay mo, nanay mo. Payag kayo. Baka pag bibigyan ko kayo ng larawan ha. O, halimbawa, dumating doon. Sasabihin mo, Nay, hindi ka kasi nakinig, buti nga. O, di ba? Hindi naman gayon. Sabihin sa iyo sabihin ng nanay, tatay mo, yung sabi doon, Leomar, Lawrence, Lady Ann, kayo pala, ba't hindi nyo sinabi sa akin ng totoo? Na may impyerno pala, at may langit. Sana hindi ako napupunta rito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa dakilang pagmamahal po sa lugar ng Kumba. Mahal niyo po mga taga-Kumba. Pinadala niyo po kami sa lugar na sinugo niyo kami para magpatututo sa ilaw. Hindi kami ang ilaw, pero pinatututuhanan namin ang ilaw. At walang iba kundi si Yesu Cristo. Sapagkat naranasan namin ang ilaw sa buhay namin. Kaligtasan nila lahat. Maging seryoso po kami sa lahat ng ito. Huwag na po kami maglaro sa buhay Kristiyano namin. Magpakatotoo kami. Gamitin po namin ang buhay namin. Dahil maaaring isa sa kabilang sa ang pamilya namin sa mapapahama. Wala po kaming masayang na sandali, oras, panahon. At kung po namin pag sa walang bahala, pag sa walang kibo ang mga nangyayari, napapakinggan namin. Kami po na naliwanagan at tanglawan, gamitin po namin ito sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, totoo ang salita mo. Gamitin niyo kami lahat ng narito. Seryoso ka po sa amin. Alam ko po, Panginoon, na mahal niyo po ang taga-Kumba. At patuloy kang magmamahal at hindi ka magsasawa na gawin ang lahat ng ito. Narito kami, Panginoon, para gawin, ganapin ang iyong kalooban, Panginoon, at tuparin namin yung mandato na ibinigay niyo po sa amin.